Maligayang pagdating sa ating pagtalakay, ito yung AOL, Anatomy of Evaluation. Alam mo, noong 2015, may offer ang Verizon, $50 kada share para bilhin ang AOL. Malaki pakinggan, pero yun na ba talaga yun? Yun ba ang tunay na halaga ng AOL noon? Magandang tanong yan para simulan kasi nga hindi nagtagal lumabas yung report galing sa isang finance professor at kinu-question niya mismo yung $50 na yun. Parang sinasabi niya, teka muna, baka nabarat ang AOL dito ah. Exactly. At yan mismo ang titignan natin na yon. Hihimayan natin yung report ni Professor Bradford Cornell. Sabi niya, dapat mas mataas pa dyan ang halaga ng AOL. Bubuksan natin yung mga sinasabing yang mga critical na pagkakamali dun sa official financial assessment na ginamit. Oo, yung assessment na parang naging basehan ng $50 offer. Tama. So, ang pag-uusapan natin, based syempre sa report ni Professor Cornell at iba pang materyales tungkol sa merger na to. Handa ka na bang silipin kung bakit naging medyo mainit ang usapan dito sa valuation nito? Tara. Importante kasing maintindihan na hindi lang ito simpleng numero versus numero eh. Ito'y parang dalawang magkaibang kwento tungkol sa future ng AOL nung time na yon. Dalawang kwento, tama. Sa isang side, yung presyo ng Verizon, tapos sa kabila, itong analysis na nagsasabing mas malaki pa dapat ang potential value. Okay, so let's unpack this. Ano ba yung pinaka-ugat ng argumento ni Professor Cornell? Sabi niya, ang fair value, yung patas na halaga, ng AOL dapat daw nasa $68.98 per share. Grabe yung diferensya niyan sa $50? Sobra! Halos 38% ang taas. Isipin mo na lang, para sa mga shareholders yun ang laking bagay niyan, di ba? Oo, napakalaking adwat talaga. At hindi lang yan basta porsyento, kada share, $18.98 ang diferensya. Kung i-multiply mo yan sa dami ng shares ng AOL, bilyon-bilyong dollars ang pinag-uusapan natin dito na posibleng hindi napunta sa shareholders. Kung tama si Cornell, At dito na niya tinuturo yung mismong financial advisor ng AOL, yung Allen and Company. Sila yung gumawa ng opisyal na fairness opinion, pero sabi ni Cornell, hindi raw reliable. Masyado daw minamaliit ang AOL. Parang sinasabi niya, hindi lang to simpleng nagkakaiba tayo ng opinyon. May mali talaga sa proseso, sa analysis. Yun nga. At linawin lang natin saglit yung fair value. Kasi sa finance, ang fair value, ito yung parang intrinsic worth ng kumpanya. Yung tunay niyang halaga, base sa assets niya, sa potential niyang kumita, sa future prospects, hiwalay dun sa kung ano lang yung alok sa isang specific deal. Okay. So parang yung totoong value, hindi lang yung presyo ngayon. Salamat sa paglilinaw. So, sabi ni Cornell, 68.98 dapat, hindi 50. Paano niya narating yon? Ano yung mga unang nakita niyang sablay sa analysis ng Allen and Co? Well, ayon sa report niya, may dalawang major issues siyang nakita kaagad eh. Ito yung parang surface level pa lang pero malaki na ang epekto sa resulta. Sige, himayin natin yung una. Ito yung medyo nakakagulat eh. Ang unang malaking butas daw, paggamit ng luma, stale financial projections. Parang, paano nangyari yun sa ganito kalaking deal? Luma yung data. Mukhang basic, di ba? Pero crucial yan. Kasi isipin mo, yung financial projections, blueprint yan eh. Blueprint ng future earnings ng kumpanya. Kung luma yung blueprint mo, Hindi na tugma sa latest plans. alamin yung mga bagong developments, yung current state ng construction, kumbaga. Malamang mali ang kalalabasan ng valuation. At hindi lang daw basta luma. Ang mas matindi pa raw, sabi ni Cornell, ginamit ng Allen and Co. yung mga numero na mismong management na ng AOL ang nagsabing stale na. Luma na nga, tapos dinagdag pa raw na hindi tama. Teka, management mismo. Oo, management mismo ng AOL. Paanong nangyari yon? Mayroon naman daw kasing mas bago, mas accurate na projections na available, pero hindi yon ang ginamit sa final report. Grabe no? Nakalagay nga mismo sa report ni Professor Cornell na quote pa daw niya yung description ng management ng AOL dun sa projections na ginamit ng Allen and Co. Parang ginawa sa isang vacuum daw. Created in a vacuum. Ano ibig sabihin nun?
Parang walang basehan sa reality? Parang ganun nga. Hindi connected sa totoong nangyayari sa loob ng kumpanya, sa market, kahit na may mas updated na data naman na nandoon na sana. Okay. So, kung ang basehan mo ay mga numerong hindi na updated sa mga magagandang nangyayari sa kumpanya, ano ang epekto sa valuation? Eh di bababa. Siyempre, kung may mga positive developments ka, lumalakas yung benta, may bagong kontrata. Tapos yung gagamiting mong data sa pag-compute ng value ay yung luma pa, yung hindi pa kasama yon, siguradong undervalued ang lalabas. Mas mababa kaysa sa tunay na potensyal. Parang tinitingnan mo yung grade ng estudyante nung first grading kahit na nag-improve na siya sa second grading, di ba? Hindi na-capture yung paglago. Ganyan na nga. At dito pumapasok yung usapin ng responsibilidad ng financial advisor. Allen and Cotto sila yung nag-issue ng fairness opinion. Yung dokumento na nagsasabing patas ba yung presyo? Oo, sinasabi nila sa board at sa shareholders kung yung offer ng Verizon ay fair from a financial point of view. Sobrang importante niyan sa desisyon ng shareholders. Kaya kung ang base ng opinion na yon ay luma o sablay na data, nako, apektado yung buong proseso. Malinaw na malinaw yung unang issue. Ano naman yung pangalawa? Yung pangalawang critical flaw na nakita ni Professor Cornell. Okay, yung pangalawa, ito naman ay tungkol sa hindi raw pagsama o hindi tamang pagsama sa calculation ng financial impact ng dalawang malaking business deals. Business deals. Ito ba yung mga strategic moves nila para lumayo na dun sa sa dial-up kasi nag-transform ang AOL noon, 'di ba? Oo, malaking transformation yun. Alam nila na yung dial-up pababa na talaga. So ang focus nila ay palakasin yung digital media at lalo na yung advertising technology business nila. Dito na papasok yung dalawang deal na to. Yung pagbili nila, yung acquisition ng Millennial Media. Isa itong kumpanya na expert sa mobile advertising. Napakabilis lumago niya noon. Oo, mobile ads. Mainit yan noon. Oo. Tapos, pangalawa, yung global partnership nila with Microsoft. Para naman to sa display advertising. So, dalawang mabigat na hakbang to na expected na magpapalakas ng husto sa kita nung tinatawag nilang platform segment ng AOL. Platform segment. Ito yung parang bagong puso ng AOL. Pwede nating sabihin ganun. Yan yung growth engine nila. Dito nakapaloob yung mga ad tech nila, video, mga digital services. Yan ang papalit dapat doon sa humihinang subscription business nila. Yan ang future nila, kumbaga. Kung ganun pala ka-importante yung platforms, tapos may dalawang malaking deal na magpapalakas pa doon, bakit hindi na isama ang epekto sa valuation? Parang tinanggal mo yung pinaka-exciting part ng kwento bago mo presyuhan. Yun na nga. Yun mismo ang sinasabi ni Cornell. Ang hindi pagsama nung expected na kikitain galing sa Millennial Media at Microsoft partnership, malaking omission yun. Lalo na't ito yung mga strategic initiatives na magtutulak sa paglago ng kumpanya palayo dun sa luma nilang market. Makes perfect sense. Dapat kasama sa picture yung future direction, hindi lang yung current state. Exactly. Hindi mo pwedeng i-value ang isang kumpanya na parang static ito. Kailangan mong tignan yung trajectory, yung mga ginagawa nilang hakbang para lumago. Kung hindi mo isasama yung impact ng mga major deals na to, edi hindi kumpleto yung analysis mo. Parang may blind spot. Tapos, balik na naman tayo sa responsibilidad, no? Balik na naman tayo doon. Corporate governance, ethics. Kasi trabaho ng financial advisor na siguraduhin lahat ng relevant at material information, kasama na dyan yung epekto ng mga malalaking acquisitions or partnerships na magpapabago sa takbo ng negosyo ay kasama sa analysis, lalo na sa fairness opinion, para maprotektahan yung interes ng mga shareholders. Umaasa sila sa tumpak at kumpletong impormasyon. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Buuin natin sandali yung mga nalaman natin sa part na to. Mukhang may matibay na basehan talaga yung pag-question doon sa $50 per share. Oo. Ang unang layer ng pag-intindi dito sa issue ay yung pagkilala na may mga sinasabing seryosong butas o flaws dun sa mismong analysis na sumuporta sa $50 na presyo. Okay, recap natin. Nakita natin si Professor Cornell, ang tansya niya sa fair value, 68.98 per share, malayo sa 50.
Tapos, may dalawa siyang major na puna sa analysis ng Alanan Company. Una, Paggamit ng luma, stale na financial data na sinabi pa mismo ng AOL management na hindi na tama. tama. Pangalawa, Hindi pagsama o hindi tamang pagsama ng financial impact ng dalawang major deals, Millennial Media Acquisition at Microsoft Partnership. Deals na critical para sa future growth engine nila, yung platform segment. base pa lang sa dalawang to, mukhang matibay yung kaso ni Professor Cornell na may problema nga sa analysis ng Allen & Co. At yung mga problemang yon, sabi sa argumento, posibleng nagresulta sa isang valuation na masyadong mababa para sa AOL. Sa gitna pa naman ng isang napakalaking transaction tulad ng pagbenta sa Verizon. Pinapakita nito kung gaano kasensitibo ang valuation sa mga assumptions at sa quality ng data na ginagamit. Isang maling input lang, pwedeng magbago ang lahat. Pwedeng-pwede. Okay, so ngayong alam na natin yung mga sinasabing mali o kulang sa ginawa ng Allen & Co., ang tanong ngayon, paano ba dapat? Kung hindi ganon, ano ang tamang paraan? Paano nakarating si Professor Cornell sa $68.98 niya? At dyan napapasok yung susunod nating tatalakayin, yung methodology na ginamit niya. Tama. Sa susunod, hihimayin natin yung mismong tool na ginamit niya, yung tinatawag na Discounted Cash Flow o DCF method. Standard to sa finance, pero medyo may kuskus balungos din. Oo, titingnan natin paano niya ginamit yung specifically para sa AOL. Ano yung mga key assumptions niya, yung mga inputs, at bakit mas mataas yung naging resulta niya kumpara sa offer ng Verizon at sa analysis ng Allen & Co. Kuwanan mula namin sa inyo na nakikinig ang tanong na ito. Sa isang pangungusap lang, bakit sa tingin mo ang paggamit ng stale o lumang financial projections, bakit ito siguradong magreresulta sa mas mababang valuations para sa isang kumpanyang lumalago pa tulad ng AOL noon? Magandang exercise yan para mas ma-internalize natin yung concept. At bilang paghahanda na rin sa susunod, sa DCF, isipin mo na rin, ano ba ang ibig sabihin ng future cash flows, yung inaasahang kikitain sa hinaharap, para sa isang kumpanya tulad ng AOL noong 2015? Nasa gitna sila ng pagbabago, di ba? Galing sa dial-up, papuntang advertising platforms. Anong mga bagay kaya ang kailangang i-consider para ma-estimate yung future earnings nila? Yun. Yan ang mga tanong na nasa puso mismo ng DCF analysis na sisilipin natin. Hanggang sa susunod nating pagsusuri dito. Magandang pagbabalik sa ating masusing paghimay. Sa nakaraan, di ba, nakita natin kung paano nagkaroon ng mga seryosong tanong tungkol dun sa naging pagtatasa sa halaga ng AOL bago yung merger sa Verizon. May mga issue sa methodology, no? Oo, tama. Lumabas na parang may kulang o baka hindi nasama yung ilang importanteng bagay sa unang analysis. Ngayon, sige, tutukan natin yung sinasabing tamang paraan, yung solusyon daw para makita yung mas tumpak na picture. Pag-usapan natin itong Discounted Cash Flow Method o DCF. Yes, DCF. Yan yung ginamit ni Professor Bradford Cornell. Tama, ito yung naging parang sandata niya para ipakita yung, sa tingin niya, tunay na halaga ng AOL noon, nung 2015. Kasama na yung potensyal nito na parang hindi raw nakita agad nung una. Exactly. Kasi tinitingnan niya yung future potential, hindi lang yung nakaraan or kasalukuyan. At yun ang layunin natin ngayon, diba? Hindi lang basta malaman kung ano yung DCF. Gusto nating maintindihan mo bilang tagapakinig yung tatlong, ano nga ba yun, susi na bahagi nito? Oo, yung tatlong core components. Tapos, higit sa lahat, kung paano yung tamang paggamit nito, lalo na yung pagsama sa mga kasunduan sa Microsoft at Millennial Media, paano yun nagresulta sa sobrang laking pagkakaiba sa valuation ng AOL. Dito umiikot yung usapan natin ngayon. Yan talaga ang puso ng analysis ni Cornell. Okay, game. Simulan na natin tong paghimay. Ano ba talaga itong DCF na to at bakit ito yung parang mas bagay na paraan para sa isang kumpanyang gaya ng AOL noon?
Magandang panimulayan. Yung DCF, sa pinakasimple niyang paliwanag, paraan ito para malaman ang halaga ng isang company based sa isang very intuitive na idea. Yung value ng isang negosyo na kasalalayan sa kakayahan niyang kumita ng pera sa hinaharap. Future income ang focus. Okay. Hindi yung kung anong meron sila ngayon. Hindi lang yon. Hindi siya nakatingin lang sa kung ano yung assets ng kumpanya na yon or magkano kimita last year. Ang focus talaga ay sa future free cash flows. Future free cash flows. Ano exactly yon? Yung kita lang? Medyo specific siya. Yun yung cash na inaasahang malilikha ng kumpanya pagkatapos bayaran lahat ng kailangan para mapatakbo at mapalago yung negosyo. So cash na malayang magagamit. Okay, gets ko. Cash na available talaga. Oh, at itong forward-looking perspective na to, kaya siya naging critical para sa AOL. Kasi di ba nasa gitna sila ng pagbabago noon, sinusubukan nilang iwanan yung lumang imahe, yung dial-up days, at pumasok sa bagong larangan ng AdTech. So parang sinasabi mo, kung gusto mong malaman ang value ng isang puno, hindi mo lang titingnan gaano kalaki yung trongko ngayon, kundi i-estimate mo gaano karaming bunga ang ibibigay nito sa mga darating na taon. Tama ba? Ganda ng analogy. Eksakto. Ganyan na ganyan. At para magawa yun sa finance, may tatlong pangunahing sangkap itong DCF analysis. Okay, ano yung una? Una, kailangan mong i-project o tantyahin yung mga future free cash flows na yun. Usually, ginagawa ito para sa next 5 or 10 years. Dito papasok yung mga hula-hula, ganun. Assumptions. Medyo educated projections, sabihin natin. Dito papasok yung assumptions tungkol sa paglago ng benta, yung mga gastos, investments, lahat yan. Sige, tapos, yung pangalawa. Pangalawa, ito yung medyo technical. Dahil yung perang kikitain pa lang sa future, hindi naman kasing halaga ng pera na hawak mo ngayon, di ba? Oo naman, mas gusto ko yung P1,000 ngayon kaysa P1,000 next year. Tama. So, kailangan mong i-discount yung mga future cash flows na yon pabalik sa present value. Bale, kinukuha mo yung halaga niya ngayon. Parang binabawasan mo yung value dahil sa future pa siya. Parang ganun. Ginagamitan nito niyang tinatawag na discount rate. Isipin mo to na parang interest rate na sumasalamin sa dalawang bagay. Risk? Risk na baka hindi mangyari yung projection? Oo, yun. At pangalawa, yung konsepto ng time value of money na nabanggit mo. Yung isang common na discount rate ay WACC, Weighted Average Cost of Capital. WACC. Parang average cost ng pera para sa kumpanya. Oo, parang ganun. Pinagsasama niya yung cost ng utang at cost ng equity. Tapos, ina-adjust for risk. Okay. So, projection tapos discounting gamit ang WACC or similar rate. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, terminal value. Kasi, hindi naman practical na mag-project ka forever, di ba? Hanggang year 5 or year 10 lang usually yung detailed projection. Oo nga. So, paano yung value after nun? Yun yung terminal value. Ito yung estimate ng halaga ng kumpanya pagkatapos ng specific projection period mo. Kasi, ang assumption, magpapatuloy pa rin yung kumpanya indefinitely. Kaya may halaga pa rin siya beyond your forecast horizon. Okay, malinaw na yung tatlong pillars. Projection, discounting, tapos terminal value. Pero ito na siguro dito papasok yung di pagkakasundo sa kaso ng AOL. Kasi standard naman pala ang DCF, bakit nagkaroon ng ganun kalaking difference sa resulta ni na Cornell at nung Allen & Company? Advisor pa mismo ng AOL yun, ah. Yun guy, nasa inputs ba ang problema? Parang ganun. Diyan mo tinumbok. Kasi yung DCF model, parang high-performance na kotse yan eh. Malakas siya, pero yung direksyon niya, yung bilis niya, depende sa driver at sa gasolinang ilalagay mo. Okay. Anong gasolinang pinagkakaiba? Sa kaso ng AOL, ang naging parang high-octane fuel sa analysis ni Professor Cornell na wala o kulang dun sa analysis ng Allen & Co. ay yung buong impact ng dalawang napaka-critical na kasunduan. Yung sa Microsoft at yung sa Millennial Media. Yung mga deal na yon, sabi mo nga crucial yon. Sobrang crucial. Kasi yung mga deal na yan, hindi lang basta, alam mo yon, minor contracts. Sila yung pinakasentro ng strategy ng AOL para palakasin yung platform segment nila. Platforms? Ito yung AdTech part nila. Oh, yun yung high-growth area nila na nakafocus sa advertising technology.
Ito dapat yung magiging makina ng paglago ng AOL sa hinaharap. Pero ayon kay Cornell, yung potential nakita mula sa mga deal na ito parang hindi na isama ng maayos o hindi nabigyan ng sapat na bigat sa projections na ginamit ng Allen and Company. Dun sa fairness opinion nila for the merger? Oo, dun mismo. Teka, bakit naman hindi isasama yon? Parang ang labo naman. Kung yun yung future ng kumpanya, dapat nasa gitna yun ng valuation, di ba? Ano kayang rason? Nagmamadali? O hindi nila na-jets yung impact? Mahirap mag-speculate sa eksaktong dahilan pero binigyan diin ni Cornell sa report niya yung ilang crucial points. Una, yung timing. Timing. Oo. Yung mga projections daw na ginamit ng Allen & Co. itinuring na outdated o luma ng mismong management ng AOL nung time na ginagawa yung fairness opinion. Ha! Outdated daw. Pero ginamit pa rin? Parang ganun ang lumalabas at may mas bago at mas detalyado na raw na projections na ibinigay ang AOL sa financial advisors nung kabilang panig, yung sa Verizon. So may hawak na palang mas bago yung bibili. Yun ang sabi sa report ni Cornell. At dito nagiging mas komplikado. Ginamit ni Cornell itong mas updated na projections na hawak ng Verizon advisors kasi kasama na raw doon yung mas detalyadong pagtingin sa epekto ng Microsoft at Millennial Media deals. Okay. May sinipi pa siyang email mula sa AOL Finance Team na nagsasabing itong updated numbers pati working capital figures ay mas mahusay na pagtatantiya. Kasi binuo daw ito kasama yung controller, yung FP&A team at mga CFO ng bawat business segment at mas sinasaalang-alang daw yung current na takbo ng operations. Wow! So parang may dalawang set ng numero na umiikot at depende kung alin ang gagamitin mo, ibang-iba yung conclusion mo about sa value ng company. Mukhang ganun nga. Anong naging resulta nito sa numero mismo? Gaano kalaki yung pinagkaiba ng valuation ni Cornell dun sa offer at dun sa analysis ng Allen & Co.? Sobrang laki. Nung isinama na ni Cornell yung updated projections at yung buong epekto ng Microsoft at Millennial Media deals sa DCF model niya, yung lumabas na implied equity value, yung kinakulang halaga ng kumpanya para sa mga shareholders, talagang tumalon. Gaano kataas? Ang fair value per share na nakalculate ni Cornell ay $68.98. 68.98. Oo. Ngayon, ikumpara mo yan sa $47 per share na merger price na inalok ng Verizon. 47. Ang layo. Malayo talaga. At mas mataas din yan ng malaki kumpara dun sa range na $46.88 hanggang $55.61 per share na lumabas sa DCF analysis ng Allen & Co. Yun yung ginamit para sabihing fair yung $47 offer. Teka, $55.61 yung high-end ng Allen & Co. Tapos si Cornell, $68.98. Oo. Yung difference hindi lang kusing-kusing. Aabot ng halos $22 per share sa taas ng range ng Allen & Co. o mahigit 45% na mas mataas kesa dun sa merger price. Grabe. Grabe nga. Halos 50% higher value based kay Cornell kumpara sa selling price. Kung tama si Cornell, parang sobrang nabarat yung AOL, nabenta sa presyong napakamura. Yan ang isang malaking tanong na lumabas. Pero baka naman masyadong optimistic si Cornell. Baka yung projections na ginamit niya, sobrang aggressive naman. Paano natin malalaman? Well, yan naman lagi ang tanong sa valuation, no? Gaano ka-reliable yung projections? Pero ang argument ni Cornell, hindi lang siya basta pumili ng mas mataas na numero. Ginamit niya yung projections na mismong management ng AOL ang nagsabing mas updated at mas tumpak na sumasalamin sa takbo ng negosyo at sa impact ng mga bagong deal. So, ang point niya, Ang punto niya, yung hindi pagsama o pagbawas sa bigat ng mga deal na yun sa naunang analysis, parang hindi pagkilala sa mismong strategic direksyon na piniling tahakin ng AOL. gets ko. Hindi lang numero, kundi strategy din pala.
Eksakto. Dito natin makikita yung koneksyon sa corporate strategy and forecasting. Yung pagpili kasi kung anong informasyon ang isasama mo sa financial model, hindi lang yan technical exercise. Sumasalamin din yan sa pananaw mo tungkol sa future ng kumpanya. Kung naniniwala kang magtatagumpay yung bagong strategy, tulad ng pag-focus sa platform segment, dapat makita yun sa projections mo. At kung hindi mo sinama ng tama, Para mo na ring sinabing hindi ka naniniwala sa strategy na yon. Or at least, hindi ka sigurado sa impact niya. malinaw na malinaw. So, ang leksyon dito para sa atin na sumusubaybay, lalo na kung interesado ka sa pag-intindi sa value ng mga kumpanya, hindi sapat na malaman lang na ginamit ang DCF. Tama, kailangan usisain pa. Kailangan ding tanunin, ano ba yung mga assumptions sa likod ng mga numero? Anong data ang ginamit? Updated ba? Nasama ba yung mga critical factors tulad ng malalaking bagong kontrata or strategic shifts? Eksakto. Yung DCF method, kahit standard yan, kasing husay lang siya ng impormasyong ipinapasok mo. Ang ginawa ni Cornell parang isang halimbawa ng masusing pagsusuri na hindi lang tumingin sa formula. Inalam niya kung ano yung dapat na nasa loob ng formula para masalamin yung realidad at potensyal ng negosyo. Nung sinama niya yung Microsoft at Millennial Media deals at gumamit ng updated projections na ipakita niya yung nakatagong halaga at growth potential ng AOL lalo na sa adtech space na hindi nabigyang hustisya nung una. Ito talaga yung aha moment, no? Hindi lang ito tungkol sa komplikadong math. Tungkol ito sa pag-unawa sa kwento ng negosyo, sa strategy niya, sa mga signals kung saan siya papunta. Nga. At yung tila technical na desisyon sa financial modeling, grabe pala yung implication sa kung paano natin nakikita yung value ng isang bagay. At pinapaalala nito sa atin na laging maging critical, no? Dun sa mga fairness opinions or valuations na nakikita natin. Mahalagang tanungin yung methodology at higit sa lahat, yung mga key assumptions na nag-shape sa resulta. Okay. Sige, ngayon na mas malinaw na sa atin yung mechanics nung tamang valuation gamit ang DCF at nakita natin kung paano to nagbunyag ng potential na mas mataas na halaga para sa AOL noong 2015, may isang mas malaking tanong na nabubuo sa isip ko. Ano yun? Kung hindi lang pala ito yung lumang dial-up company at kung may potensyal pala talaga ito sa adtech, anong klaseng kumpanya nga ba talaga ang AOL sa panahong iyon? Beyond the numbers. Yung identity niya. Oo, tapos na tayo sa mga numero sa ngayon. Sa susunod nating pagtatalakay, ikokonekta natin itong financial analysis sa mas malawak na kwento. Sisirinin natin yung cultural legacy ng AOL. Mula sa pagiging household name dahil sa dial-up, Sino ba namang hindi naaalala yung tunog nun, di ba? O yung You've Got Mail. classic yun. Hanggang sa pagsubok nitong mag-transform bilang isang seryosong player sa modernong digital advertising landscape. At dito, papasok yung isang nakakaintrigang tanong para pag-isipan mo bilang tagapakinig. Paano nga ba binabago ng isang kumpanyang may napakatinding nostalgic baggage? Yung mga libreng CD, yung ikonikong Running Man logo. Oo, pati yung anino ng dot-com bubble burst. Paano nila binabago yung identity nila? Madali bang kalimutan ng market yung nakaraan para yakapin yung bago nilang anyo sa mabilis at pabagubagong mundo ng tech? Mabigat na tanong yan. Ano sa tingin mo ang mga hamon at oportunidad para sa isang legacy brand na nag-reinvent? Pag-isipan mo muna yan. Magkita tayo muli para sa susunod nating paghimay. Magandang pagbabalik sa ating masusing pagsisiyasat. Okay, so sa mga nakaraang pag-uusap natin, binuksan na natin yung mga libro ng pananalapi ng AOL. Hinimay natin yung komplikadong valuation na yon na naging mainit na usapan noong 2015. Pero alam mo, parang kulang pa. Kasi ang kwento ng AOL, hindi lang naman mga numero sa spreadsheet, di ba? Higit pa doon. Ngayon, parang gusto nating palalimin pa yung pag-unawa natin. Titingnan natin yung legasya sa likod ng mga numero. Pag-usapan natin yung tunog ng dial-up, yung parang naging soundtrack ng isang buong henerasyon. Tapos yung impact, yung tama ng dot-com bubble. At saka yung alaala sa kultura ng isang kumpanyang dati,
Parang sila na mismo yung internet. Tama ka diyan. Actually, yung talaga yung mission natin ngayon, parang i-connecta natin lahat ng tuldok. Gusto nating maintindihan paano ba yung mismong teknolohiya nila dati, yung dial-up, at saka yung malaking dagok sa kasaysayan nila, sa pera, yung pagputok ng dot-com bubble, paano yun mismo yung humubog sa itsura, sa mga hamon ng mga business segments nila noong 2015 kasi yun yung kumpanyang tinitignan ng Verizon noon. Mahalaga talagang maintindihan natin yung pinanggalingan para masuri yung papunta. Eksakto, yun yung tanong paano nga ba naging parang epikong paglalakbay ng AOL mula sa pagiging pioneer ng dial-up, tapos naging cultural phenomenon pa with matching sounds and lines, hanggang sa naging, well, isa sa mga malaking biktima ng dot-com bust? Payo lahat yon nakaapekto dun sa mismong negosyong inaalok bilhin ng Verizon noong 2015. Sige, himayin natin to. Okay, umpisahan natin sa pinakapundasyon ng maagang AOL, yung dial-up tech. Para sa napakaraming tao, lalo na siguro sa US noong 90s, AOL talaga yung unang pinto Yung unang bintana papasok sa World Wide Web. Naalala mo pa ba yung tunog? Yung modem handshake? Yung parang ritual na sunod-sunod na screech, beep, tapos parang static bago ka makapasok. Parang may portal na nagbubukas. Oo. At hindi lang yun, basta ingay. Alam mo, may purpose yun. Kung titingnan sa technical side, parang naka-choreograph na sayaw ng dalawang modem. Isang sequence ng mga tono, mga signal, para magkasundo sila kung paano sila mag-uusap, gaano kabilis. Isipin mo, digital data yun Sinusubukang padaanin sa linya ng telepono na para sa analog na boses. So parang tech ng 20th century na dumadaan sa network ng 19th century. Yung ingay, yun yung negotiation, yun yung pag-connect. Tapos hindi lang yung mechanical sound yung tumatak, 'di ba? Pati mga boses. Yung welcome, pagpasok mo. At syempre ang pinakasikat, you've got mail. Galing mismo sa loob ng AOL, yung idea na lagyan ng ganung boses para mas friendly. Naisip daw ni Steve Case, yung co-founder, na gawing less intimidating yung experience kasi bago pa lang sa marami yun Narinig daw ng isang agent nila, si Karen Edwards. Tapos sabi niya, yung asawa ko, radio announcer, si Elwood Edwards. Ayun, siya yung nag-record. Naging iconic. Naging parte ng brand. Ang simple pero ang effective. Ginawang mas tao yung tech. At ang interesting dyan, kung i-connect natin sa sociology, sa media studies, yung nostalgia para sa dial-up sound, hindi lang dahil luma. Kasi minarkahan nun, ayon sa ilang analysis, yung isang malinaw, nakakarinig, na boundary between offline at online. May physical act, may paghihintay, may ritual bago ka pumasok sa digital world. Ngayon, burado na yung boundary na yun halos. Dahil sa always-on broadband, sa smartphones, palagi tayong connected. Dati event yung pag-online. Ngayon, parang hangin na lang. At yung pagkawala nung event na yun, nung ritual, may epekto rin siguro sa kung paano nabawasan yung pagka-special nung core experience nila, yung membership segment nila. Totoo yan. At saka bukod sa pagiging event, may practical na limitasyon talaga yung dial-up na ang laking abala, naalala ko pa, sigurado maraming sa nakikinig natin makaka-relate. Kailangan niyang sakupin yung buong linya ng telepono. Ibig sabihin, pag may nag-i-internet, bawal tumawag. Bawal din makatanggap ng tawag. Kailangan mo magpaalam. Okay lang bang mag-internet muna ako? Kasi baka may importanteng tawag. Core memory yun. Grabe. Ganyan nga. At dito mo makikita yung fundamental difference sa broadband tech. Yung dial-up kasi gumagamit ng audio tones na nasa frequency range ng boses ng tao. Standard voice frequency lang, kaya hindi pwedeng magsabay yung boses at data, para kang may dalamong sumisigaw sa isang telepono. Pero yung broadband, tulad ng DSL, mas matalino. Ginamit niya yung mas mataas na frequencies. Sa parehong linya ng telepono yun pero frequencies na hindi ginagamit ng boses. Kaya pwede silang magsabay. Yung cable internet naman, hiwalay na linya talaga, yung sa TV cable, kaya wala ring conflict. Ito yung nagbigay daan sa always on. Mas mabilis, sabay pa yung telepono sa DSL. Hinahanap na ng tao yun
At itong lamang na to ng broadband, ito yung dahan-dahang pumatay sa dial-up model. At syempre kasama doon yung membership segment ng AOL. Yun yung bread and butter nila dati, 'di ba? Yung monthly fees. Habang mabilis na lumilipat yung mundo sa broadband, parang medyo naging mabagal yung AOL sa pag-let go. May nabanggit nga sa isang source, yung Inspire IP, na isa raw sa critical mistakes nila yung kabagalan mag-evolve. Ayaw iwanan yung dial-up. Kasi nung 2000 pa lang, mga kalahati na raw ng US homes may internet, pero 3% pa lang yung broadband. Mukhang malaki pa yung dial-up market. Pero siguro hindi nila na-anticipate gaano kabilis magbabago yung gusto ng tao pag natikman yung broadband. Ang bilis ng lipat. Oo nga. Tapos parang hindi pa sapat yung challenge na yun. Dumating pa yung isa pang malaking unos, yung pagputok ng dot-com bubble, mga late 90s, early 2000s. Importante kasing tandaan, bago pumutok yun, grabe yung kita ng AOL. Hindi lang sa subscription, kumikita sila ng malaki sa advertising. Yung mga bagong tech startups, yung mga dot-coms, ang lalaki ng pondo nun galing sa venture capital. Tapos willing silang magbayad ng malaki para mag-advertise sa AOL. Kasi AOL yung may pinakamalaking audience nun. Sabi nga sa isang report na kasama sa sources natin, bukod sa subs, malaking chunk ng revenue nila galing sa ads. Nung peak nila 2000, mga $6.89 billion yung revenue. Roughly 70% pa rin siguro subs, pero $1.6 billion na yung galing sa ads at e-commerce. Malaking pera yun noon. Dito na yung, wow, yung biglang pagbaliktad ng sitwasyon nila, nung pumutok na yung bubble 2000-2001, yung mga tech startup na nag-advertise, biglang nagsara. O kaya nagbawas ng gastos bigla. Yung 1.6 billion na advertising revenue stream na yun, biglang natuyo, parang bula. Imagine mo yung epekto nun sa financials nila. Nakakalula. Ito, sabi ng maraming analyst, isa sa pinakamalaking factor sa biglang pagbagsak ng market value ng AOL. At pati na rin, sa pagkabigo ng super laki, super ambitious na merger nila with Time Warner. Inanunsyo yun noong January 2000 nung nasa tuktok pa sila eh. Tapos biglang, ayun, puno ng financial strain, puno ng duda. Tumpak, grabe yung financial pressure na dala nun. Biglang kailangan nilang maghanap ng paraan. Paano pupunan yung nawala? Paano patutunayan na may value pa rin yung pinagsamang kumpanya? Ito yung nagtulak sa kanila na kailangan talagang magbago, mag-reinvent para mabuhay. At kung ikokonekta natin sa buong analysis natin, itong dalawang malaking pwersa na to. Una, yung paglipas ng panahon ng dial-up dahil sa broadband. Pangalawa, yung matinding trauma at financial shock ng dot-com bust at nung failed merger. Ito talaga yung ugat. Ito yung humubog sa kung anong AOL pagdating ng 2015. Hindi mo siya maiintindihan ng lubos. Yung mga desisyon, yung structure, yung valuation. Kung hindi mo titignan yung pinagdaanan niyang mga dagok na to. At idagdag pa natin yung strategic move nila noong 2012. Yung pagbenta ng 800 plus patents sa Microsoft, $1 billion yun ah. Nagbigay yun ng cash, pero nagpakita rin na active sila sa pag-aanap ng value. Paghahandaan na rin siguro sa susunod na chapter. Kaya pala, pagdating ng 2015, yung AOL na tinitingnan ng Verizon, hindi siya isang bagay lang. Parang halo-halong kumpanya, may mga layer ng kasaysayan, bunga ng mga pinagdaanan. So ano ba yung mga parts na to noong 2015 para malinaw sa atin? Una, nandyan pa rin yung legacy dial-up business, yung tinawag nilang membership segment. Kahit humihina, may loyal subs pa rin. Actually, may nabasa tayong source, sabi kahit daw 2017, may mga 2.1 million dial-up users pa. Hindi biro yun, pero pababa na talaga. Managed decline, kumbaga. Pangalawa, yung brand segment. Ito naman yung mga sikat na internet sites nila, yung content. Kasama dito yung AOL.com portal mismo, yung The Huffington Post na binili nila noong 2011. 315 million yun. Yeah. Malaking acquisition yun noon. Oo. Tapos yung TechCrunch, yung sikat na tech news site, pati MapQuest na isa sa mga naunang online maps. Ito yung mga asset na may audience, may pangalan.
Pero syempre, grabe rin ang competition sa online content. At yung pangatlo, na siguro pinaka-critical para sa valuation at sa interest ng Verizon, ay yung bago at mabilis lumagong platform segment. Ito yung AdTech division nila. Ano ba yung AdTech? Basically, ito yung technology para tulungan yung mga advertiser na i-target yung ads nila online. Tamang tao, tamang oras, tamang lugar. Gamit ang data at automation. Bumili sila ng mga kumpanya dito, yung Adapt TV para sa video advertising tech, yung Convertro para sa marketing attribution. Ano yung attribution? Yun yung para malaman mo kung aling ad pa talaga yung gumana, yung nagparesulta sa benta. Napaka-importante niyan sa advertisers. Budget allocation yan eh. Tapos, April 2015, bago yung announcement ng acquisition, nilaunch pa nila yung One by AOL. Unified platform yon. Pinagsama-sama lahat ng AdTech tools nila. Data, attribution, pagbili ng ad space, lahat nasa isang system. Ang goal, makipag-compete directly sa Google, sa Facebook, sa digital advertising. Nakuha na nga sila ng malalaking kliyente, Bank of America, GM, pati interestingly yung Verizon mismo. So, malinaw na ito yung nakita nilang potential growth engine. Ito yung paraan para makakuha ng mas malaking slice ng digital ad market. So okay, maliwanag na. Hindi lang pala luma or legacy na kumpanya yung AOL noong 2015. Hindi lang siya yung dial-up company na naalala ng iba. Complex pala siya. May parts na pinapabayaan ng humina, yung membership, may parts na matatag pero kailangan ipaglaban, yung brands, at may isang bagong part na high growth at tinitingnan nilang future, yung platform sa AdTech. Interesting talaga. Ganyan nga. At napaka-importante niyan para maintindihan natin yung valuation debate na tinalakay natin dati. Hindi lang isang presyo tinitingnan mo eh. Tinitingnan mo yung value ng humihinanga ang cash flow ng membership, yung value ng audience at content ng brands, tapos yung potential future value ng high-growth na platforms. Ang binibili ng Verizon, hindi lang isang relic. Binibili nila yung isang kumpanyang nasa gitna ng transformation. Sinusubukang bumangon mula sa abo ng nakaraan, yung dial-up decline, yung dot-com trauma. Sinusubukang bumuo ng bagong paglago gamit yung mga acquisition, yung mga natutunan nila. Yung patent sale sa Microsoft, part yun ng strategy na yun. Pag-pivot, pag-re-engineer ng future nila. So, anong buod? What does this all mean? Malinaw na malinaw, ano? Yung kasaysayan talaga ng AOL, mula sa dial-up icon hanggang sa dot-com poster child, yun yung nagtakda ng itsura ng negosyo nila noong 2015. Yung paghina ng legacy dial-up service nila, yun yung paliwanag sa membership segment. Kailangan i-manage kahit pababa. Oo. At kasabay nun, yung financial trauma, yung pressure ng dot-com bust, yung lesson sa Time Warner merger, yun yung nagbigay ng matinding, pangangailangan na bumuo sila ng bagong growth engines, mas matatag. Kaya sila nag-invest sa AdTech. Yun yung naging platform segment, habang pinalalakas din yung content sa brands via acquisitions. Ang pag-unawa sa buong journey na yon, yung tech shifts, yung financial shocks, critical yun para masuri natin ng tama yung halaga ng AOL noong 2015. Hindi lang yung numero nung panahong yon, pati yung potential at panganib ng bawat part na hubog ng kasaysayan. Grabe, ang dami nating nahukay at nahimay. Mula sa maling valuation, sa tamang methodology, tapos ngayon itong napakalalim na kasaysayan at kultura na humubog sa kanila. Sa ating final epilogue, sa susunod at huling pag-usap natin tungkol dito sa AOL saga, pagsasama-samahin na natin lahat ng hiblang ito. Susubukan nating bunutin yung mga pangmatagalang aral. Ano ba yung matututunan natin dito? Oo nga. At bilang paghahanda na rin siguro dun sa pagtatapos natin, iiwan ko sa iyo itong tanong para pag-isipan natin lahat. Mula sa lahat ng tinalakay natin dito sa serye, yung mga numero, yung valuation methods, yung makulay na kasaysayan, ano kaya sa tingin mo yung nag-iisang pinakamahalagang aral tungkol sa kung paano natin dapat tingnan, unawain at sukatin ang halaga ng isang kumpanya? Lalo na sa mga panahon ng grabing pagbabago sa teknolohiya, tulad ng naranasan ng AOL. Isang mahalagang tanong ito. Natatalakayin natin ng mas malalim sa susunod. Magandang araw sa iyo. Ito na tayo sa
huling session natin para sa seryeng AOL, Anatomy of Evaluation. Pagkatapos nating himayin lahat, yung away sa presyo, yung mga methodology, yung kasaysayan, siguro oras na para pag-isahin lahat. Ano ba talaga yung mga takeaway natin dito? Oo nga kasi parang ang dami nating na-cover. Kasi yung kwento ng AOL valuation, parang hindi lang siya historical footnote, di ba? Parang ano siya case study talaga kung paano makita yung halaga na hindi, alam mo yun, hindi agad kitang-kita. At yung pag-intindi sa journey ng isang kumpanya habang nagbabago. Isang complex journey talaga yan. Kaya siguro, ang tanong na pwede nating pagtuunan na yon ay, ano ba yung itinuturo sa atin nung debate tungkol sa valuation ng AOL noong 2015? Yung tungkol mismo sa hirap ng pag-value ng isang kumpanyang, alam mo yon, nasa transition. Yung lumilipat mula sa luma papunta sa bago. Ang hirap sukatin, di ba? Tama ka dyan. Parang gumagalaw yung target habang tinitira mo. Exactly. Sige. Okay, sige. Himayin natin ito. Sige. Ang goal natin ngayon, i-synthesize natin lahat ng napulot natin. Yung valuation conflict, yung mga method tulad ng DCF, yung historical context, para makabuo tayo ng broader lessons. Hindi lang pang AOL, kundi pang corporate valuation in general, strategic transformation, at saka yung laging laban ng past versus future. Parang grand synthesis kumbaga. Alam mo yung unang-unang tumatak talaga sa akin after all this ay yung idea na ang valuation, hindi pala siya purong numero lang. Hindi talaga. Para siyang nikukwento. Storytelling. Sa AOL, dalawang magkaibang kwento ang lumabas, di ba? Yung isa, yung $50 per share na offer ng Verizon, sinuportahan ng Allen & Co. Ang kwento, kumpanyang medyo pagod na, pababa na, dahil sa legacy businesses like dial-up. Medyo dark yung kwento. Parang sunset story, Sa kabilang banda naman, andun yung valuation ni Professor Cornell. 68.98 per share. Ibang kwento yon. Ibang-iba. Ang kwento doon, eto yung kumpanyang hindi lang nagtatransform, kundi parang successful na nagpivot papunta sa high growth areas. Yung platform segment nila specifically. Yung programmatic advertising. Yung ad tech nila. Oo, yun. Doon niya nakita yung potential. At ang nakakaintriga, pareho lang halos yung data na tinitingnan nila, di ba? Yun nga Pero yung focus, kung saan mo itutuon yung lente mo, sa luma ba o sa bago, yun yung nagdikta ng napakalaking diferensya sa value. Grabe. At teka, may dagdag pa doon, 'di ba? Naalala ko, binanggit ni Professor Cornell sa report niya na yung projections na ginamit ng Allen & Co. para sa fairness opinion nila, Oo. itinuturing daw mismo ng management ng AOL na stale, luma na. Oo, stale nga daw. May mas bago daw kasing projections na binigay din naman sa Verizon na mas updated at mas nagre-reflect daw nung current trajectory. Nakakalito, di ba? Parang, eto yung mas accurate, pero iba yung ginamit nyo. Eksakto. At yung detalye niyan, lalo na yung pagkakaiba sa working capital projections na binanggit niya, malinaw na example yan kung paano yung pagpili mo ng data na bibigyan diin, yun yung humuhubog sa narrative ng valuation. So hindi lang numbers, kundi interpretation. Litawin. Kaya pwedeng magkaiba ang tingin ng dalawang expert sa iisang set ng numero. At dahil napag-usapan natin yung stale data at narrative, siguro ito na yung perfect transition sa ikalawang aral. Yung kahalagahan ng forward-looking analysis. Oo, critical yan. Kasi kung nakabase ka lang sa lumang data o di mo pinapansin yung mga paparating na deals or changes, parang litrato lang ng nakaraan yung hawak mo, di ba? Hindi forecast. Lalo na sa mga kumpanyang nasa transisyon, tulad ng AOL noon. Ang tunay na halaga niyan, nakasalalay sa success ng transformation mismo. So, paano mo yun susukatin? Dito na pumapasok yung mga tools tulad ng discounted cash flow or DCF analysis. Ito yung ginamit ni Professor Cornell primarily. Yung DCF. Medyo technical yan, pero paano ba siya for dummies, kumbaga?
Okay, simple lang. Yung DCF, sinusubukan niyang i-estimate yung value ng company ngayon based sa lahat ng perang inaasahan niyang kitain sa future. Yung future cash flows. Okay, makes sense. Pero dahil yung pera ngayon mas mahalaga kaysa pera bukas, kailangan mong i-discount pabalik yung future earnings na yon sa present value. Ginagamitan niyan ng discount rate, yung WACC, Weighted Average Cost of Capital, na sumasalamin naman sa risk. Mas risky, mas mataas yung rate, mas mababa yung present value. Gets mo? Okay, gets. So tinatadya mo yung future, pero isinasaalang-alang mo yung risk at yung value ng pera over time. Tama. At sa report ni Cornell, idinetalya niya talaga yan per segment ng AOL. Membership, brands, platforms, may kanya-kanyang DCF. At ginamit pa niya mas mahabang projection period, hanggang 2025 ata para sa iba. Hindi lang yung 4 na taon sa LTP ng management. Yun din yung ginamit ni Allen & Co, di ba? Oo, yung LTP din nila ginamit. Pero mas mahaba yung projection ni Cornell sa iba. Kasi nga, para sa kanya, hindi pa tapos yung transformation in 4 years. Kailangan ng mas mahabang runway para makita yung potential. So mas malayo yung tingin niya. Oo. At ang punto dyan, para sa transforming company, yung future potential talaga ang key. Hindi na sapat na tumingin lang sa past performance, lalo na kung yung past ay dominated ng dying business tulad ng dial-up. Makes sense. Pinuna rin niya yung paggamit ng Allen & Co. ng terminal multiple sa DCF nila. Sabi niya, ginagamit yun pag steady state na yung company, yung predictable na. Ang AOL daw noon malayo pa doon. Parang mali yung assumption. Parang inassume mo na tapos na yung karera, nasa kalagitnaan pa lang. Parang ganun nga. Okay, so valuation is narrative, forward-looking is critical. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo para sa akin ay yung idea na ang nakaraan ng kumpanya, hindi dapat ito maging kulungan. I like that. Hindi pitan. Kasi aminin natin, yung image ng AOL heavily tied pa rin sa dial-up, sa mga CD, sa dot-com bubble, pero hindi dapat yun ang mag-define ng future value niya. So, paano mo ihihiwala yun? Kailangan mong tingnan yung ano ba talaga yung nag-a-add ng value ngayon at sa hinaharap. Sa kaso ng AOL noong 2015, ayon sa mga analysis tulad ng kay Cornell, yung hidden gem daw ay nasa platforms business. Yung AdTech ulit, Adapt.tv, One by AOL. Yun nga, ito yung may high growth potential. Pero para makita mo yon, kailangan ng critical analysis. Hindi pwedeng reputation lang o yung luma lang ang titingnan mo. Kailangan mong maghukay, kumbaga. Part ng history nila, yung medyo naging mabagal sila mag-adapt nung lumabas yung broadband. Oo, isa yun sa mga challenges nila dati. Pero yung 2015 situation, sign na yun na sinusubukan na nilang bumawi at magbago. Si Tim Armstrong nga, yun ang mandato niya nung pumasok siya noong 2009. Transformation talaga. Mahirap na trabaho yun. Sobra. At dito nga yung challenge sa valuation. Paano mo titimbangin yung bigat ng nakaraan versus yung pangako ng hinaharap? Yung analysis ni Cornell, mas binigyan niya ng timbang yung future potential ng platforms. Okay. So, kung pagsasama-samahin natin lahat yan, ano yung pinaka-core message? Yung galing sa source mention script natin. Yung pinaka-foundation ng lahat, yung fair value daw dapat ibatay sa standalone value ng kumpanya bilang isang going concern. Teka, breakdown natin yan, standalone value. Yung halaga niya kung tatakbo siyang mag-isa. Hindi bilang parte ng iba, like Verizon. Okay. Diba? Tapos going concern. Assumption yun. So yan, na magpapatuloy pa yung operations ng kumpanya, hindi yung malapit ng magsara. So, ang ibig sabihin lang, para makuha mo yung patas na halaga, tingnan mo yung current strategy niya, yung current potential niya, hindi yung anino lang ng nakaraan. Malinaw. At alam mo, nakakatuwa rin isipin na itong kaso ng AOL lumalampas pa sa finance, di ba? Kumokonekta sa business history, sa innovation studies. Oo. Classic example siya ng legacy tech company na sinusubukang i-reinvent ang sarili. Yung ahas na nagpapalit ng balat, Tapos, kitang-kita yung internal tension, no? Yung pag-manage nung lumang business, dial-up, na nagbibigay pa ng cash. kahit pababa na.
Oo, habang nag-i-invest ka heavily sa bago at risky ventures, platforms. Grabe yung balancing act. Diyan pumasupin pagbenta nila ng patent sa Microsoft, di ba? Yung $1 billion para may pang-fuel sa transformation. Kailangan ng kapital para mag-transform. At syempre, nandyan pa yung external factors, yung pag-angat ng broadband na tumapos sa dial-up era. At yung paglakas ng digital advertising kung saan kalaban nila yung mga higante na tulad ng Google at Facebook. So, ang daming gumagalaw. Grabe. Okay, so, recap tayo. Para sa'yo na nakikinig, ano yung mga nakuha nating aral? Sige, una, valuation tells a story. Piliin mo yung tamang kwento. Pangalawa, forward-looking analysis is crucial, lalo na sa transition. Tingin sa hinaharap, hindi sa nakaraan lang. At pangatlo, ang past ng company hindi dapat maging prison. Assess future potential independently. Huwag magpatali sa history. Ayan. Ito yung mga lente, kumbaga, na pwede mong gamitin sa pagtingin sa ibang kumpanya rin na nagbabago. Exactly. Applicable din sa iba. Professor Cornell, yung $50 versus $68.98. Ano yung pinakatumatak sa'yo? Isip ka sandali. Magandang tanong yan. At habang iniisip mo yan, eto pa isang food for thought. Isipin mo yung ibang companies na dumaan sa major transformation. Netflix, di ba? From DVDs to streaming. Oo, grabe yung shift nila. O kaya Microsoft, from PC software to cloud. Yun. Paano mo kaya i-a-apply itong mga lente natin, narrative, forward-looking, past versus future, sa valuation history nila? Anong kwento ang sinasabi ng mga numero nila sa iba't ibang stages ng transformation? May pattern kaya? Interesting exercise yan. Pang-homework. Pang-homework nga. Sige, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa paghimay natin ng Anatomy of a Valuation. Sana naipakita namin na sa likod ng bawat stock price, bawat M&A deal, merong may kwento. Kwento ng conflict, ng methods at ng identity. Totoo yan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay dito sa The Deep Dive.